Sa isang liblib na baryo sa baybayin ng Mindoro, may isang mangingisdang nagngangalang Mateo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag, at may pusong hindi kayang tiisin ang paghihirap ng kapwa. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, nananatiling salat ang kanyang buhay. Ang kanyang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero. Ang kanyang bangka ay luma na, at ang lambat ay ilang ulit ng tinahi ng sariling kamay. Maagang naulila si Mateo. Wala siyang ibang kasama sa buhay kundi ang dagat. Sa bawat pagbugso ng alon, tila may tinig siyang naririnig. Isang paanyaya, isang pangako at kung minsan ay isang babala. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, ang dagat ay kabuhayan at kapalaran. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag na tila pilak na nakasabit sa kalangitan, napilitang pumalaot si Mateo kahit hindi kanais-nais ang panahon. Halos 2 araw na siyang walang huling sapat upang maibenta sa palengke. Kung hindi siya lalabas, wala siyang maipambibili ng bigas kinabukasan. Tahimik ang paligid. Ang mga alon ay tila may sariling ritmo. Hindi marahas, ngunit hindi rin payapa. Habang inihahagis ni Mateo ang kanyang lambat, may kakaibang bigat siyang naramdaman sa ilalim ng bangka. Hindi iyon tulad ng karaniwang pagdampi ng isda o pagkapit ng damong dagat. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tinig. "Tulungan mo ako." Napahinto siya. Inakala niyang guni-guni lamang iyon dulot ng pagod at gutom. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw, mas pakiusap. "Maawa ka. Tulungan mo ang aking anak." Nanlamig ang kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng bangka at sumilip sa tubig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anyong kumikislap sa kailaliman. Isang babae, hindi pangkaraniwan. Ang kanyang itaas na bahagi ay anyong tao, may mahabang buhok na kulay ginto na sumasayaw sa agos ng tubig. Ngunit ang kanyang ibabang bahagi ay buntot ng isda, kumikislap na tila balot ng mga hiyas. Isang sirena. Nanginginig si Mateo, hindi sa takot, kundi sa hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi siya naniniwala sa mga alamat, ngunit malinaw ang nasa kanyang harapan. "Buntis ako," wika ng sirena habang umaahon ng bahagya. Kita ang kanyang tiyan, malaki at bilog, tanda ng nalalapit na panganganak. "Hinahabol ako ng mga bantay ng kailaliman. Itinuturing nilang kasalanan ng aking pag-ibig sa isang nilalang sa lupa." Napaatras si Mateo. "Hindi ako makakatulong sa iyo. Isa lamang akong mahirap na mangingisda. Wala akong laban sa mga nilalang ng dagat." Lumapit ang sirena sa bangka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Hindi ko hinihingi ang pakikipaglaban. Kailangan ko lamang ng lugar kung saan ako makapapanganak ng ligtas. Isang gabi lamang. Isang gabi para sa aking anak." Sa sandaling iyon, nagbanggaan sa isipan ni Mateo ang takot at awa. Kung totoo ang sinasabi ng sirena, maaaring mapahamak siya. Ngunit kung pababayaan niya ito, tiyak na kapahamakan ang sasapitin ng isang inosenteng sanggol. Naalala niya ang kanyang sariling ina. Kung paanong isinakripisyo nito ang lahat upang mabuhay siya. Naalala niya ang mga panahong siya'y walang masilungan at may isang estrangherong nagbigay sa kanya ng pagkain. Huminga siya ng malalim. "Sige," wika niya sa wakas. "Sasama ka sa akin, ngunit kailangan mong magtiwala sa akin." Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mukha ng sirena. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng bangka. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagbago ang kanyang buntot, unti-unting nag-anyong mga paa. Nanghihina siya, ngunit nagawa niyang umakyat sa bangka. Binalot ni Mateo ng kanyang lumang kumot ang sirena upang hindi ito ginawin. Habang sila'y papalayo sa gitna ng dagat, napansin niya ang kakaibang pag-alon sa kanilang likuran. Tila may mga aninong sumusunod sa kanila sa kailaliman. Hindi siya nagsalita, ngunit alam niyang hindi sila ligtas. Pagdating nila sa dalampasigan, mabilis niyang inalalayan ang sirena patungo sa kanyang kubo. Tahimik ang baryo. Walang nakapansin sa kanilang pagdating. Sa loob ng maliit na kubo, inihiga niya ang sirena sa papag.
Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Sa kabila ng pagod at pangamba, may kakaibang kapayapaan sa mukha nito. Salamat, bulong ng sirena. Kung may mangyari man sa akin, pangangalagaan mo sana ang aking anak. Napailing si Mateo. Walang mangyayaring masama, nandito ka na, ligtas ka. Ngunit sa labas ng kubo, ang dagat ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga alon ay biglang lumakas, humahampas sa pampang na tila may hinahanap. At sa kailaliman ng tubig, may mga matang nagliliyab na tumitig sa maliit na bahay ni Mateo. Ang gabing iyon ang magsisilbing simula ng isang kapalarang mag-uugnay sa mundo ng tao at sa kaharian ng dagat. Isang lihim na magbabago sa buhay ng isang mahirap na mangingisda magpakailanman. Hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila may babalang dala ang hangin. Minsan ay naiisip niyang marahil nagkamali siya, na ang pag-uwi niya sa isang nilalang ng dagat ay maaaring magdala ng kapahamakan hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang mahinang pag-ungol ng sirena mula sa kanyang papag, napapawi ang kanyang pag-aalinlangan. Malapit nang magbukang liwayway nang magsimulang sumidhi ang pananakit ng tiyan ng sirena. Mateo, mahina nitong tawag, baka sa mukha ang paghihirap. Oras na. Napatayo si Mateo, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi pa siya kailanman tumulong sa panganganak. Wala siyang kaalaman, wala siyang kagamitan. Isa lamang siyang mangingisda na mas sanay sa paghawak ng lambat kaysa sa pag-alalay ng buhay. Ngunit wala siyang ibang maaasahan. Nagpainit siya ng tubig, naglatag ng malinis na tela, mga lumang damit na maingat niyang tinahi noon. Lumuhod siya sa tabi ng sirena, pilit pinatatatag ang loob. Sa labas, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dagat ay tila nagngangalit. Sa malayo may aninong gumagalaw sa ibabaw ng tubig, malalaki, mabilis at tila may hinahanap. Sa loob ng kubo nagsimula ang pakikipaglaban ng sirena sa sakit. Makinig ka sa akin, wika nito sa pagitan ng mga paghinga. Kapag isinilang ang aking anak, hindi siya magiging ganap na sirena, ni ganap na tao. Siya ang tulay ng dalawang mundo. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kanyang dugo ay magtataglay ng kapangyarihan ng dagat. Ngunit ang kanyang puso ay magiging tulad ng sa inyo, marunong magmahal, masaktan, at magsakripisyo. Napayuko si Mateo. Hindi niya alam kung bakit siya pinili ng sirena sa lahat ng tao sa baybayin. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi ito pagkakataon lamang. May dahilan ng lahat. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa maliit na kubo. Hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng bagong buhay. Sa kanyang mga kamay, sinalo ni Mateo ang isang sanggol na may balat na tila kumikislap sa liwanag ng lampara. May manipis na saplot ng tila maliliit na kaliskis sa kanyang mga binti, ngunit unti-unti itong naglalaho, nagiging balat ng tao. Isang batang babae. Umiyak ito, malakas at malinaw, at sa sandaling iyon, ang dagat sa labas ay biglang tumahimik. Parang may puwersang pumigil sa galit ng mga alon. Napaluha si Mateo, hindi niya namalayang nanginginig ang kanyang mga kamay. Buhay siya. Malakas siya, bulong niya. Ngunit nang lingunin niya ang sirena, napansin niyang namumutla ito. Salamat. Mahinang sabi nito, pilit ngumiti. Hindi ko na kayang bumalik sa kailaliman. Hinabol nila ako dahil sa paglabag ko sa batas ng aming kaharian. Ang anak kong ito ang tanging alaala ng aking pag-ibig. Hindi ka mamamatay, mabilis na sabi ni Mateo. Makakahanap tayo ng paraan. Ngunit marahang umiling ang sirena. Ang aking lakas ay nakatali sa dagat. Sa pag-alis ko rito, unti-unti akong mawawala. Hinawakan nito ang kamay ni Mateo at inilagay sa noo ng sanggol. Pangalanan mo siya, Amihan, sapagkat tulad ng hanging mula sa hilaga, siya'y magdadala ng pagbabago. Sa mga huling sandali ng sirena,
May kakaibang liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naging tila mga patak ng tubig na kumislap sa hangin bago tuluyang naglaho. Naiwan si Mateo sa loob ng kubo, hawak ang sanggol. Sa labas, ang dagat ay naging payapa, ngunit hindi iyon kapayapaang walang bantang dala. Sa malayo, sa kailaliman, may mga matang patuloy na nagmamasid. Lumipas ang mga araw at naging lihim ni Mateo ang bata. Sa baryo, sinabi niyang may iniwan sa kanyang sanggol ang isang kamag-anak mula sa malayong lugar. Walang nagtanong ng masinsinan, sanay ang mga tao sa kahirapan at sa mga kwentong hindi na inuusisa. Ngunit napansin ni Mateo ang mga kakaibang bagay tungkol kay Amihan. Kapag siya'y umiiyak, ang tubig sa tapayan ay bahagyang umiindayog. Kapag siya'y tumatawa, tila mas maliwanag ang umaga. At sa tuwing inilalapit siya sa dagat, nagiging banayad ang mga alon, parang kumikilala. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang sanggol, may narinig siyang yabag sa labas. Hindi iyon yapak ng tao. Mabigat, basang-basa, at may dalang malamig na presensya. Dahan-dahan siyang tumayo, hinawakan ang kanyang matalim na itak. Lumapit siya sa pintuan at bahagyang sinilip ang labas. Sa may dalampasigan, may 3 anyong nakatayo. Matatangkad, may matang kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay tila binuo ng tubig at anino. At sabay-sabay silang tumingin sa kubo ni Mateo. Naramdaman niyang nagsimula na ang paniningil ng kaharian ng dagat. Mahigpit niyang niyakap si Amihan. "Hindi ko kayo ibibigay," bulong niya sa dilim. At sa unang pagkakataon sa kanyang payak na buhay, naunawa ni Mateo na ang pagiging mahirap ay hindi hadlang sa pagiging matapang. Sa darating na mga araw, kakailanganin niya ang tapang na iyon, sapagkat ang anak ng dagat ay hindi kailanman maaaring manatiling lihim ng habambuhay. Hindi gumalaw si Mateo habang nakatanaw sa dilim. Ang 3 anyong nakatayo sa dalampasigan ay hindi karaniwang nilalang. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa ilalim ng buwan at ang kanilang mga katawan ay nagbabago-bago ang anyo. Minsan malinaw na parang tao, minsan ay tila alon na hinubog sa hugis ng mandirigma. Sa kanyang likuran, mahimbing na natutulog si Amihan. Ngunit sa sandaling iyon, bahagya itong napangiwi, tila nakaramdam ng presensyang hindi ka nais-nais. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang lumamig. Isang malalim at sabay-sabay na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa labas. "Ibalik mo ang bata." Napapikit si Mateo. Hindi niya alam kung paano siya nakaririnig ng kanilang tinig, gayong walang bumubuka ang kanilang mga bibig. Ngunit malinaw ang mensahe. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, dala ang itak. Isinara niya ang pinto sa likod niya, ayaw niyang marinig ng bata ang anumang mangyayari. "Ano ang kailangan ninyo?" Matatag niyang tanong, kahit nanginginig ang kanyang dibdib. Lumapit ang isa sa mga nilalang. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa tubig, walang malinaw na anyo, ngunit ang mga mata ay matalim. Ang sanggol ay pag-aari ng kaharian ng dagat. Ang kanyang ina ay lumabag sa batas. Ang bata ay dapat bumalik sa kailaliman. "Wala siyang kasalanan," mariing sagot ni Mateo. "Isinilang siya dito. Wala kayong karapatang kunin siya." Isang mahinang alon ang umikot sa kanilang paligid, kahit wala namang tubig sa lupaing kanilang kinatatayuan. Ang buhangin ay tila naging basa sa paanan ng mga bantay. "Ang dugo niya ay sa amin," sagot ng isa pa. Kapag sumapit ang 7 taon, magigising ang kapangyarihan ng dagat sa kanyang katawan. Kung mananatili siya sa lupa, ang balanse ay masisira. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong balanse? Ngunit hindi sila sumagot. Sa halip, ang isa sa kanila ay nagtaas ng kamay. Mula sa dagat, may alon na biglang umusad papunta sa dalampasigan, tila may sariling isip. Sa loob ng kubo, biglang umiyak si Amihan. Sa sandaling iyon, huminto ang alon sa kalagitnaan ng paglusob. Ang tubig ay tila natigilan sa hangin bago dahan-dahang bumagsak pabalik sa dagat. Nagkatinginan ang mga bantay.
Naipasa na sa kanya ang unang tanda, bulong ng isa. Hindi na naintindihan ni Mateo ang kanilang sinasabi, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi nila basta makukuha ang bata. Hindi siya sasama sa inyo, mariin niyang ulit. Lumapit ang unang bantay, halos isang hakbang lamang ang pagitan nila. Mangingisda, hindi namin nais ang digmaan sa lupa. Ngunit kung pipiliin mong labanan ang batas ng kailaliman, ang dagat mismo ang maniningil. Kung ganoon, sagot ni Mateo, handa akong managot. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay tila nakapako sa pagitan ng dalawang mundo. Sa wakas, umatras ang mga bantay. Bibigyan ka namin ng panahon, wika ng isa. Hanggang sa ikapitong kaarawan ng bata. Kapag sumapit ang araw na yon, babalik kami. Kung hindi mo siya ibibigay ng kusang loob, kukunin siya ng dagat sa paraang hindi mo magugustuhan. Unti-unti silang naglaho, nagmistulang hamog na nilamon ng hangin. Ang dalampasigan ay bumalik sa dati, tahimik, waring walang nangyari. Ngunit alam ni Mateo na nagsimula na ang pagbibilang ng oras. Pumasok siya sa kubo at agad na niyakap si Amihan. Unti-unti nang humihinto ang pag-iyak nito. Nang ilapit niya ang bata sa kanyang dibdib, napansin niyang may bahagyang marka sa kanang balikat nito, hugis alon, tila natural na disenyo sa balat. Unang tanda, bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga linggo. Pinilit ni Mateo na mamuhay ng normal. Araw-araw ay pumapalaot siya, ngunit hindi na siya lumalayo sa pampang. Sa tuwing kasama niya si Amihan sa dalampasigan, napapansin niyang tila sinusundan sila ng mas banayad na alon. Isang hapon, habang pinapaliguan niya ang bata sa tabing dagat, may isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Siya si Aling Sela, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo, kilala sa pagiging tahimik at mapagmasid. Hindi karaniwang bata iyan, wika nito habang nakatitig kay Amihan. Nagulat si Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ang matanda, ngunit may lalim ang kanyang mga mata. Marami na akong nakitang hiwaga sa dagat. May mga bagay na hindi dapat inaagaw sa kanilang pinanggalingan. Napatitig si Mateo sa kanya, hindi alam kung may alam ito tungkol sa nangyari. Kung nais mong manatiling ligtas ang bata, patuloy ng matanda, turuan mo siyang magmahal sa lupa. Ngunit huwag mong kalilimutan na ang dagat ay tatawag sa kanya balang araw. Bago pa siya makapagtanong, tumalikod na si Aling Sela at naglakad palayo. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Mateo ang natutulog na si Amihan, napagtanto niyang hindi sapat ang tapang lamang. Kakailanganin niya ng kaalaman at marahil ng mga kakampi. Sapagkat kung totoo ang sinabi ng mga bantay, may 7 taon lamang siya upang ihanda ang batang ito sa kapalarang hindi niya pinili. At sa malayo, sa kailaliman ng dagat, isang kaharian ang unti-unting nagigising. Handa sa pagbawi sa dugo nitong tumatakbo ngayon sa mundo ng tao. Lumipas ang mga buwan na tila payapa, ngunit sa puso ni Mateo ay hindi kailanman nawala ang bigat ng babala ng mga bantay ng kailaliman. Bawat pagdampi ng alon sa kanyang bangka ay tila paalala na ang oras ay patuloy na kumikilos, tahimik ngunit tiyak. Si Amihan ay mabilis lumaki. Sa gulang na halos 1 taon, kapansin-pansin ang kanyang kakaibang katahimikan kapag nasa tabing dagat. Hindi siya natatakot sa malalakas na alon. Sa halip, tila nakikipaglaro ang tubig sa kanyang mga paa. Minsan, kapag inilulubog ni Mateo ang kanyang maliit na kamay sa dagat, may mumunting isda ang lumalapit na parabang sumusunod sa isang di nakikitang utos. Isang umaga, habang nag-aayos si Mateo ng lambat, muling nagpakita si Aling Sela. Hindi ka mapalagay, sabi ng matanda habang umuupo sa isang malaking bato malapit sa kubo. Hindi na nagkunwari si Mateo. May alam po kayo tungkol sa kanya. Tumingin ang matanda kay Amihan na naglalaro sa buhangin. Ang ina niya ay mula sa lahi ng mga tagapangalaga ng Agos. Hindi sila basta sirena lamang. Sila ang nagbabantay sa balanse ng dagat, sa pagitan ng galit at awa, ng bagyo at katahimikan.
Napahigpit ang hawak ni Mateo sa lambat. Kung ganoon, bakit siya hinahabol ng sarili niyang kaharian? Dahil umibig siya sa isang tao, tahimik na sagot ni Aling Sela. At ang pag-ibig na iyon ang nagluwal ng isang batang hindi kabilang sa iisang mundo lamang. Napayuko si Mateo. Sabi nila, kapag sumapit ang 7 taon, babalik sila. Tumango ang matanda. At babalik nga sila. Ngunit may isang paraan upang hindi maging bihag ang bata ng alinmang mundo. Agad na patingin si Mateo. Ano iyon? Kapag dumating ang tamang panahon, kailangan niyang piliin kung saan siya kabilang. Ngunit bago iyon, dapat niyang makilala ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring lumaki sa takot. Naglakad si Aling Sela papalapit kay amihan. Lumuhod siya at maingat na hinawakan ang kanang balikat ng bata. Doon malinaw ang marka ng alon, mas matingkad kaysa dati. Lumilitaw na ang 2 tanda, bulong ng matanda. May iba pa? Nag-aalalang tanong ni Mateo. 3 tanda ang magpapakilala sa kanya bilang anak ng dagat. Kapag lumitaw ang 3, magsisimulang magising ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan kahit katanghali ang tapat. Ang dagat ay tila huminga ng malalim. Sa malayo, may umiikot na bahagyang ipu-ipo sa ibabaw ng tubig, hindi malakas, ngunit malinaw na hindi pangkaraniwan. Napayakap si amihan sa damit ni Mateo, ngunit hindi siya umiiyak. Sa halip, nakatingin siya sa dagat na para bang may naririnig na hindi marinig ng iba. Tinatawag siya, mahina ngunit malinaw na sabi ni Aling Sela. Hindi pa, maring sagot ni Mateo. Hindi pa siya handa. Tumingin sa kanya ang matanda at sa unang pagkakataon ay may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Kung nais mong ipaglaban siya, turuan mo siya hindi lamang ng pagmamahal sa lupa, kundi ng disiplina. Ang kapangyarihang hindi nauunawaan ay nagiging panganib. Paano ko siya tuturuan? Isa lang akong mangingisda. Dahil mangingisda ka, alam mo ang ugali ng dagat, sagot ni Aling Sela. Alam mo kung kailan ito dapat suwayin at kailan ito dapat sundin. Iyon ang unang aral. Lumipas ang mga taon. Sa edad na 5, si amihan ay marunong nang lumangoy ng higit pa sa karaniwang bata. Kahit malayo sa pampang, hindi siya nalulunod. Kapag siya'y nasa tubig, tila mas gumagaan ang kanyang katawan. Ngunit may mga pagkakataon ding bigla na lamang nagiging marahas ang dagat kapag siya'y nasasaktan o nagagalit. Isang beses, nang siya'y matukso ng ilang bata sa baryo dahil wala siyang ina, biglang lumakas ang hangin at halos matangay ang mga bangka sa dalampasigan. Doon tuluyang naunawaan ni Mateo ang babala. Isang gabi, habang sila'y magkatabing nakaupo sa labas ng kubo, tinanong siya ni amihan. Tatay, bakit parang nakikinig ang dagat sa akin? Napatingin si Mateo sa madilim na abot tanaw. Hindi na niya maaaring itago ang katotohanan habang buhay. Dahil may bahagi ka ng dagat, maingat niyang sagot. Ngunit may bahagi ka rin ng lupa, at ang puso mo ang magtatakda kung alin ang mas makapangyarihan. Tahimik na nag-isip ang bata. Kung tawagin ako ng dagat, muli nitong tanong, sasama ba ako? Naramdaman ni Mateo ang kirot sa dibdib, ngunit pinili niyang maging tapat. Kapag dumating ang araw na iyon, ikaw ang pipili, hindi ang dagat, hindi ako, ikaw. Sa malayo, may isang alon ang marahang dumampi sa pampang, parang isang tahimik na pangako. Hindi alam ni Mateo kung sapat ang 7 taon upang ihanda ang isang batang isinilang sa 2 mundo. Ngunit isa bagay ang malinaw, hindi niya hahayaang maging kasangkapan lamang si amihan sa balanse ng dagat. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang kapangyarihan ang lumalago sa bata, kundi isang pusong marunong magmahal. At maaaring ang pusong iyon ang siyang tunay na susubok sa kaharian ng kailaliman. Sa pagsapit ng 6 na taon ni amihan, lalong naging malinaw ang kanyang pagkakaiba sa ibang bata sa baryo. Habang ang mga kasing edad niya ay abala sa paglalaro ng habulan sa ilalim ng araw, si amihan ay mas madalas matagpuan sa tabing dagat. Nakaupo sa isang malaking bato, nakatanaw sa malawak na asul na tila may kinakausap na hindi nakikita.
Hindi ito nakaligtas sa pansin ng mga tao. May ilan na nagsimulang magbulungan, may ilan na nagdududa, at may ilan ding natatakot. May kakaiba sa batang iyan, minsang narinig ni Mateo mula sa dalawang mangingisdang kasabay niyang nag-aayos ng lambat. Kapag nasa dalampasigan siya, parang hindi normal ang galaw ng tubig. Pinili ni Mateo ang manahimik. Sa 6 na taong pagpapalaki niya kay Amihan, natutuhan niyang ang pinakamalakas na panangga sa tsismis ay ang dignidad. Ngunit isang hapon, nang ang langit ay tila may bigat na hindi maipaliwanag, tuluyang nagpakita ang ikalawang tanda. Naglalabas si Mateo sa may poso nang biglang kumaripas ng takbo si Amihan mula sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkabalisa. "Tatay," hingal niyang sabi, "may umiiyak sa dagat." Napakunot ang noo ni Mateo. "Walang umiiyak sa dagat, anak. Baka imahinasyon mo lamang." Umiling ang bata. "Hindi, naririnig ko siya. Isang malaking isda ang nahuli sa lambat. Hindi siya makahinga." Bago pa makapagsalita si Mateo, tumakbo na si Amihan pabalik sa dalampasigan. Sumunod siya. Sa gilid ng pampang, nakita nila ang isang malaking pawikan na naiipit sa lambat ng ibang mangingisda. Pilit itong pumipiglas, ngunit lalong nasasaktan sa pagkakasabit. "Tay, tulungan natin siya," pakiusap ni Amihan. Alam ni Mateo na hindi niya pag-aari ang lambat na iyon. Ngunit mas nanaig ang awa kaysa sa takot sa posibleng galit ng may-ari. Lumapit siya at sinimulang putulin ang mga lubid. Habang ginagawa niya iyon, lumuhod si Amihan sa tabi ng pawikan at marahang hinawakan ang ulo nito. Sa sandaling iyon, tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang mga alon ay tila umatras. At mula sa palad ni Amihan, may banayad na liwanag na kumalat. Hindi maliwanag na nakakasilaw, kundi malambot at mapayapa. Unti-unting humupa ang pagwawala ng pawikan. Ang paghinga nito ay naging mahinahon. Napatigil si Mateo sa kanyang ginagawa. Nang tuluyan nilang mapalaya ang hayop, hindi ito agad lumangoy palayo. Sa halip, bahagya itong umikot kay Amihan na para bang nagbibigay galang bago tuluyang sumisid sa kailaliman. Sa kanang balikat ng bata, ang marka ng alon ay nagningning ng ilang sandali bago muling naging karaniwang hugis sa balat. Ang ikalawang tanda, bulong ni Mateo. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa di kalayuan, may 3 anyong nakatayo sa ibabaw ng tubig, ang mga bantay ng kailaliman. Hindi sila ganap na lumilitaw, ngunit sapat upang makita ang kanilang presensya. Hindi sila sumalakay. Hindi sila nagsalita. Ngunit malinaw ang kanilang pakay. Pinagmamasdan nila ang paggising ng kapangyarihan. Niyakap ni Mateo si Amihan at marahang inakay pa uwi. "Anak," maingat niyang sabi habang sila'y naglalakad, "may mga bagay na kailangan mong kontrolin. Hindi lahat ng tawag ng dagat ay dapat mong sagutin." Tumingala sa kanya si Amihan. "Masama po ba ang tumulong?" "Hindi," agad niyang sagot. "Ngunit may mga tutol sa pag-iral mo. At kapag nakita nilang lumalakas ka, baka hindi na sila maghintay." Sa gabing iyon, muling nagpakita si Aling Sela. "Lumabas na ang ikalawang tanda," sabi nito habang nakaupo sa loob ng kubo. Tumango si Mateo. "Ibig bang sabihin nito'y mas malapit na sila?" "Mas malapit na ang pagpili," sagot ng matanda. "Kapag lumitaw ang ikatlong tanda, hindi na lamang ang mga bantay ang darating. Ang mismong pinuno ng kaharian ng dagat ang haharap sa inyo. May paraan ba upang pigilan ito?" "Walang makapipigil sa kapalaran," mahinahong sagot ni Aling Sela. "Ngunit maaaring baguhin ang kahihinatnan nito." Napatingin si Mateo kay Amihan na mahimbing nang natutulog. "Paano?" Tumingin ang matanda sa madilim na dagat sa labas ng kubo. Kapag sumapit ang ika-7 taon, kailangang maunawaan ni Amihan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tulay ng dalawang mundo. Kung pipiliin niya ang dagat, mawawala siya sa iyo. Kung pipiliin niya ang lupa, maaaring magalit ang kailaliman. At kung hindi siya pumili, ang dagat ang pipili para sa kanya.
Sa mga sumunod na araw, lalong naging malinaw ang pagbabago kay Amihan. Mas naririnig niya ang bulong ng alon. Mas nakokontrol niya ang agos ng tubig sa maliit na sapa malapit sa kubo. Ngunit kasabay ng paglakas ng kanyang kakayahan, ay ang paglakas din ng presensyang nagmamasid sa kanila mula sa kailaliman. At isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa dalampasigan, nakita niyang may isang napakalaking anino ang gumalaw sa ilalim ng tubig. Mas malaki kaysa sa anumang nilalang na kanyang nakita. Hindi na lamang mga bantay ang naghihintay. May mas makapangyarihang nilalang na nagising. At ang oras bago sumapit ang ikapitong kaarawan ni Amihan ay patuloy na nauubos. Isang buwan bago sumapit ang ikapitong kaarawan ni Amihan, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi iyon bagyong dala ng panahon, kundi bagyong may dalang presensya. Ang dagat ay hindi na lamang nagbabantay, tila ito'y naghihintay. Napansin ng mga mangingisda na bihira na ang kanilang huli. Ang ilang bangka ay nasira kahit payapa ang panahon. May mga lambat na tila sinadya ang pagkapunit, unti-unting nabalot ng takot ang baryo kahit walang makapagsabi kung bakit. Alam ni Mateo ang dahilan. Isang gabi, habang natutulog si Amihan, nagpasya siyang magbantay sa dalampasigan. Hindi siya maaaring maghintay lamang sa pagdating ng kapalaran. Kailangan niyang makita kung sino ang nagmamasid sa kanila. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati lamang, tila nakatingin din sa kailaliman. Maya-maya, nagsimulang umikot ang tubig sa gitna ng dagat. Hindi ito marahas, kundi marangal, parang pagbubukas ng isang pinto. Mula sa gitna ng paikot na tubig, may isang anyong unti-unting umahon. Hindi ito tulad ng mga bantay. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak, tila hibla ng liwanag sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga mata ay malamig at malalim, kulay ng pinakailalim na bahagi ng dagat. Ang kanyang buntot ay mas mahaba at mas makintab kaysa sa alinmang sirenang mailalarawan ng alamat. Siya ang reyna ng kailaliman. Napaluhod si Mateo, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng presensya nito. Mangingisda, wika ng reyna, at ang kanyang tinig ay tila sabay-sabay na alon at katahimikan. Ikaw ang pumili na hadlangan ng batas ng aking kaharian. Pinilit ni Mateo na tumayo. Hindi ko hinadlangan ang batas ninyo. Tinulungan ko ang isang inang nangangailangan. Ang kanyang pag-ibig sa tao ang kanyang naging kaparusahan, malamig na sagot ng reyna. Ngunit ang bata ay hindi maaaring manatili sa lupa. Hindi siya sandata, mariing sabi ni Mateo. Hindi siya kasangkapan ng balanse, isa siyang bata. Sumiklab ang dagat sa paligid ng reyna, ngunit hindi siya nagtaas ng tinig. Hindi mo nauunawaan ang panganib. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang paghilom o pakikipag-usap sa agos. Siya ang tagapagmana ng agos ng hilaga, isang lakas na kayang patahimikin ang bagyo o magpalubog ng kaharian. Nanlumo si Mateo, hindi niya pinili iyon. Walang ipinapanganak na pumipili ng kanyang dugo, sagot ng reyna. Ngunit maaari siyang pumili ng kanyang katapatan. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa. Kapag sumapit ang ikapitong kaarawan, patuloy ng reyna. Dadalhin ko siya sa harap ng konseho ng kailaliman. Doon siya pipili. Kung pipiliin niya ang dagat, siya'y magiging tagapagmana ng aking trono. At kung piliin niya ang lupa, sandaling natahimik ang reyna. Ang mga alon sa paligid niya ay tila nag-alinlangan. Kung pipiliin niya ang lupa, mabagal nitong sagot. Kakailanganin niyang talikuran ang kalahati ng kanyang kapangyarihan. At ang natitirang lakas ay maaaring magdulot ng kaguluhan kung hindi niya ito makontrol. Kung ganoon, hayaan ninyong manatili siya rito. Tuturuan ko siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng reyna. Hindi sapat ang tapang ng isang ama upang supilin ang kapangyarihan ng dagat. Sa sandaling iyon, may narinig silang mahinang yabag sa buhangin. Nakatayo si Amihan sa di kalayuan. Hindi siya natatakot. Nakatingin siya diretso sa reyna.
Hindi ako sasama kung kukunin ninyo ako laban sa aking kalooban. Malinaw niyang sabi. Kahit bata pa ang kanyang tinig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Reyna. Ramdam mo na ang tawag, hindi ba? Tanong nito. Tumango si Amihan. Naririnig ko ang dagat, pero naririnig ko rin ang tibok ng puso ng tatay ko. Napatitig ang Reyna sa bata, wari sinusukat ang kanyang lakas. Sa kanang balikat ni Amihan, nagsimulang magliwanag ang marka ng alon, mas maliwanag kaysa dati. Unti-unting may isa pang guhit na lumitaw sa tabi nito, na tila bumubuo ng mas komplikadong simbolo. Ang simula ng ikatlong tanda. Naramdaman ng lahat ang pagbabago. Ang hangin ay umiikot sa paligid ni Amihan, ngunit hindi ito marahas. Ang tubig sa dalampasigan ay marahang lumapit sa kanyang mga paa, tila naghihintay ng utos. Hindi pa ganap, bulong ng Reyna. Ngunit malapit na. Lumapit ito ng bahagya, ngunit hindi tumuntong sa lupa. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magaganap ang pagpili. Ihanda mo ang iyong puso, bata. Sapagkat anuman ang piliin mo, may mawawala. Unti-unti muling lumubog ang Reyna sa kailaliman. Nawala ang paikot na tubig. Bumalik ang dagat sa payapang anyo nito. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Lumapit si Mateo kay Amihan at niyakap siya. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Kahit mabigat ang kanyang dibdib. Ang mahalaga ay piliin mo kung saan ka magiging buo. Tumingala si Amihan sa madilim na langit. Tatay, mahina niyang tanong, pwede bang mahalin ang dagat at mahalin ka rin? Napapikit si Mateo. Pwede, sagot niya. Pero minsan, ang mundo ang pumipilit na pumili ka. Sa malayo, sa kailaliman ng dagat, ang konseho ng kailaliman ay nagsimulang magtipon. At sa baryo, hindi pa alam ng mga tao na ang susunod na kabilugan ng buwan ay magdadala ng pagsubok na maaaring magbago sa kanilang lahat. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalala na papalapit na ang kabilugan ng buwan, ang gabi ng pagpili. Hindi na lamang si Mateo ang nakararamdam ng pagbabago. Maging ang mga taga-baryo ay nagsimulang mapansin ang kakaibang kilos ng dagat. May mga pagkakataong umaatras ang tubig ng higit sa karaniwan, na para bang may malalim na hiningang pinipigil. May mga gabing ang alon ay hindi humahampas sa pampang, kundi marahang dumadampi. Tila may hinihintay na senyas. Si Amihan ay lalong naging tahimik. Madalas siyang maglakad mag-isa sa tabing dagat, ngunit hindi lumalayo. Hindi na siya basta nakikipaglaro sa tubig. Sa halip, nakatayo lamang siya roon, nakapikit. Wari ay nakikinig sa isang tinig na hindi marinig ng iba. Isang hapon, habang ang langit ay may kulay kahel at lila, biglang nagdilim ang bahagi ng dagat sa gawing hilaga. Hindi iyon ulap, hindi rin iyon anino ng bundok. Isang malawak na alon ang unti-unting nabuo sa gitna ng payapang tubig. Hindi pataas, kundi paikot, na tila may pusod sa kailaliman. Naramdaman ito ni Amihan bago pa man ito makita ni Mateo. Tatay, sabi niya, ang tinig ay kalmado ngunit may bigat. Dumating na ang huling tanda. Hindi pa natatapos ang kanyang pangungusap nang sumiklab ang hangin. Ang buhangin ay nagsimulang umikot sa kanilang paligid. Ang tubig sa dalampasigan ay umakyat ng hindi marahas, ngunit may lakas na hindi maipaliwanag. Napayakap si Mateo sa anak, ngunit marahang kumawala si Amihan. Huwag po kayong matakot, sabi niya. Hindi ito para manakit. Sa kanyang kanang balikat, ang marka ng alon ay tuluyang nagliwanag. Ang dating simpleng hugis ay naging mas malinaw, tatlong magkakaugnay na guhit na bumubuo ng isang simbolong umiikot. Ang ikatlong tanda. Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin. Ang tubig sa kanilang paanan ay tila naging salamin. At mula sa kailaliman, muling umangat ang Reyna ng kailaliman, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang mga bantay at sa mas malalim pang bahagi ay mga anyong hindi ganap makita, tila mga anino ng sinaunang nilalang ng dagat. Ganap na ang tanda.
Wika ng Reyna, ang kanyang tinig ay hindi na malamig, kundi may bahagyang paghanga. Anak ng agos ng hilaga, handa ka na. Hindi umatras si Amihan. Ano ang mangyayari kung sumama ako? Tanong niya. Matututuhan mong gamitin ang iyong kapangyarihan, sagot ng Reyna. Magiging tagapangalaga ka ng balanse. Walang bagyong gagalaw nang hindi mo nalalaman. Walang buhay sa dagat ang mawawala ng walang katarungan. At kung manatili ako rito? Sandaling natahimik ang Reyna. Mananatili kang kalahati. Kakailanganin mong supilin ang lakas na patuloy na lalago. Maaaring makasakit ka ng hindi sinasadya. Maaaring matakot sa iyo ang mga tao. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi siya nag-iisa kung mananatili siya. Tumingin sa kanya ang Reyna. Alam kong minahal mo siya bilang tunay mong anak. Iyon ang dahilan kung bakit siya malakas ngayon. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging sapat laban sa kapangyarihan. Lumapit si Amihan sa tubig. Ang alon ay hindi umakyat upang hilahin siya. Sa halip, tila yumuko ito sa kanyang paanan. Kung pipili ako ng dagat, sabi niya, makikita ko pa rin ba ang tatay ko? Bihira, sagot ng Reyna. Ang mundo ng tao ay hindi para sa mga tulad natin. Napayuko si Amihan. Sa likod niya, tahimik na lumuhod si Mateo sa buhangin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nakiusap. Alam niyang ang sandaling ito ay hindi niya maaaring agawin. Maya-maya, itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Kung pipili ako ng lupa, tanong niya, mawawala ba ang dagat sa akin? Hindi, sagot ng Reyna. Ngunit hindi ka na magiging ganap na tagapagmana. Ang dagat ay mananatili sa iyong dugo, ngunit hindi sa iyong trono. Tahimik ang lahat. Ang buwan ay unti-unting umaangat sa langit, papalapit sa ganap na kabilugan. Hindi ako ipinanganak para maging trono, malinaw na sabi ni Amihan. Ipinanganak ako dahil sa pag-ibig ng aking ina. At ang unang taong nagmahal sa akin sa lupa ay ang aking ama. Lumapit siya kay Mateo at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko kayang iwan ang lupa. Dito ako lumaki. Dito ako natutong magmahal. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang marka sa kanyang balikat. Hindi marahas kundi marangal. Ang tubig sa paligid ay hindi nagngalit. Sa halip, ito'y marahang kumalma. Tumingin ang Reyna sa bata ng matagal. Kung ganoon, wika nito sa wakas, pipiliin mo ang lupa. Tumango si Amihan. Isang malakas na alon ang umangat sa likuran ng Reyna, ngunit hindi ito nanira. Sa halip, bumaba ito na parang isang malalim na hininga. Hindi kita kukunin laban sa iyong kalooban, sabi ng Reyna. Ngunit tandaan mo, ang dugo ng dagat ay hindi maaaring tuluyang patahimikin. Balang araw, kakailanganin ka pa rin namin. Unti-unting naglaho ang mga bantay. Ang dagat ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang pagbabago. Hindi na kasing bigat ang hangin. Hindi na kasing lamig ang presensya ng kailaliman. Lumapit ang Reyna kay Amihan sa huling pagkakataon. Anak, mahinang sabi nito. Hindi ka nawalan ng kaharian. Pinili mo lamang ang iyong puso. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang Reyna bago tuluyang lumubog sa dagat. Sa buhangin, magkahawak ang kamay ni Mateo at Amihan habang ang buwan ay ganap ng bilog sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng pagpili, may natitirang tanong sa hangin. Kung pinili ni Amihan ang lupa, ano ang magiging kapalit ng dagat? Pagkaraan ng gabi ng pagpili, tila naging mas payapa ang baryo. Ang dagat ay bumalik sa dating galaw nito. Banayad sa umaga, bahagyang masigla sa dapit hapon. Ang mga mangingisda ay muling nakahuli ng sapat. Ang mga bangkang dating nasisira ng walang dahilan ay hindi na muli pang napinsala. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, may kakaibang pagbabago sa paligid. Napansin ni Mateo na si Amihan ay mas madalas mapagod. Kung dati kaya nitong lumangoy ng matagal, ngayon ay mabilis na siyang hinihingal. Ang marka sa kanyang balikat ay hindi na kasing liwanag. Nananatili ito, ngunit tila natutulog.
Isang gabi, habang sila'y magkatabing nakaupo sa harap ng kubo, tahimik na nagsalita si Amihan. Tatay, parang may nawala. Napalingon si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Dati, malinaw ang boses ng dagat. Parang may mga kwento akong naririnig. Ngayon, mahina na lamang. Parang malayo na siya. Ramdam ni Mateo ang kirot sa tinig ng bata. Alam niyang may kapalit ang bawat pagpili. Hindi kanya iniwan, maingat niyang sagot. Pinili mo lang ang mundong ito, at minsan, kapag may pinili tayo, may kailangan din tayong bitawan. Napayuko si Amihan. Masakit pala ang pumili. Hindi nakasagot si Mateo, sapagkat alam niyang ang sakit na iyon ay hindi lamang para sa anak niya, kundi para rin sa kaharian ng dagat. Sa kailaliman, hindi lahat ay sumang-ayon sa naging pasya ng reyna. May mga sinaunang nilalang, mas matanda pa sa konseho, na naniniwalang ang anak ng agos ng hilaga ay hindi dapat pinakawalan. Sa kanilang paniniwala, ang kapangyarihang tinanggihan ay maaaring maging banta. At hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ang kapalit ng katahimikan. Isang umaga, natagpuan ng mga mangingisda ang maraming patay na isda sa dalampasigan. Hindi ito dulot ng lason o bagyo. Walang paliwanag ang kanilang nakita, maliban sa kakaibang lamig ng tubig. Nang marinig ito ni Amihan, agad siyang tumakbo sa pampang. Lumuhod siya sa buhangin at marahang hinawakan ng tubig. Naramdaman niya ito. Hindi galit, hindi bagyo, kundi isang malalim na lungkot. Tatay, bulong niya, may umiiyak sa kailaliman. Sa unang pagkakataon, mula nang maganap ang pagpili, muling nagliwanag ng bahagya ang marka sa kanyang balikat. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang liwanag ay hindi malakas at tila may pumipigil dito. Sa malayo, sa ilalim ng tubig, may isang aninong gumalaw. Hindi utos ng reyna, kundi sariling pasya. Ang isa sa mga sinaunang tagapangalaga ng Hilagang Agos, si Darion, ang tumalikod sa pasya ng kaharian. Naniniwala siyang ang kapangyarihan ni Amihan ay hindi maaaring iwan sa lupa. At kung hindi siya babalik ng kusang loob, may paraan upang pilitin ang mundo ng tao na siya'y hanapin. Sa mga sumunod na araw, lumakas ang kakaibang pangyayari. Ang tubig sa mga balon ay biglang naging maalat. Ang ilang bangka ay natangay kahit payapa ang langit. At isang gabi, isang malakas ngunit hindi nakikitang agos ang sumira sa kalahati ng dalampasigan. Walang ulan, walang hangin, tanging tubig na tila may sariling galit. Hindi ito gawa ng reyna, sabi ni Amihan habang nakatanaw sa dagat. May iba. Napatingin si Mateo sa kanya. Kaya mo bang pigilan? Tahimik ang bata. Kaya ko, sagot niya. Pero kailangan kong lumapit. Mahigpit ang paghawak ni Mateo sa kanyang balikat. Pinili mo ang lupa. Oo, sagot ni Amihan. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pananagutan sa dagat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang mas malalim na kahulugan ng pagiging tulay ng dalawang mundo. Hindi ito simpleng pagpili ng isa. Ito'y pagdadala ng responsibilidad sa dalawa. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang lumakad si Amihan papunta sa tubig. Hindi siya lumusong ng malalim, hanggang tuhod lamang. Ipinit niya ang kanyang mga mata. Ang marka sa kanyang balikat ay muling nagliwanag. Hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang maramdaman ng kailaliman. Hindi ako bumalik upang maghari, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Narito ako upang paalalahanan kayo, hindi kaaway ang lupa. Sa ilalim ng dagat, narinig iyon ni Darion. At sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang kanyang galit. Ngunit ang pag-alinlangan ay hindi agad kapayapaan. Sa pagdilim ng langit, isang napakalakas na alon ang nabuo sa di kalayuan. Hindi sapat upang magdulot ng bagyo, ngunit sapat upang ipaalam na ang pagsubok ay hindi pa tapos. Habang nakatayo si Amihan sa gitna ng tubig, hawak ang kamay ng kanyang ama, unti-unti niyang naunawaan. Ang pagpili niya ng lupa ay hindi pagtatapos ng tunggalian. Ito ang simula ng kanyang tunay na papel,
Hindi bilang reyna ng kailaliman, kundi bilang tagapamagitan ng dalawang mundo. At ang susunod na hamon ay hindi lamang magmumula sa dagat, kundi sa takot ng mga tao sa isang batang hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi nagtagal, ang mga pangyayari sa dagat ay nagkaroon ng ibang mukha. Hindi na lamang ito usapin ng kailaliman, kundi ng mga taong nakatira sa baybayin. Sa bawat patay na isdang inaanod sa pampang, sa bawat bangkang nasisira ng walang paliwanag, unti-unting nabuo ang isang tanong sa baryo: sino ang may kasalanan? At tulad ng madalas mangyari, ang hindi maunawaan ay madaling gawing dahilan ng takot. Isang hapon, habang nagkukumpuni si Mateo ng lambat sa harap ng kanyang kubo, dumating ang 3 lalaki mula sa baryo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, may halong pag-aalinlangan at galit. Mateo, panimula ng isa. Napapansin namin na mula nang ampunin mo ang batang iyan, hindi na naging normal ang dagat. Hindi agad sumagot si Mateo. Alam niyang darating ang sandaling ito. Walang kinalaman ng anak ko sa mga nangyayari, mahinahon niyang tugon. Anak mo ba talaga siya? Sabat ng isa pa. May mga nakakita sa kanya na nakikipag-usap sa tubig. May nagsabi ring nagliwanag ang balikat niya noong isang gabi. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa lambat. Mga bata ang nagsabi niyan, at kung may kakaiba man, hindi ibig sabihin na siya ang dahilan ng lahat. Ngunit hindi madaling pawiin ang takot na nagsimula ng mag-ugat. Sa gabing iyon, may mga bulong-bulungan sa baryo. May ilang nagmungkahing dapat umalis si Mateo at ang kanyang anak. May ilan namang naniniwalang may sumpa ang bata. Narinig ni Amihan ang lahat. Tahimik siyang nakaupo sa loob ng kubo habang ang mga tinig ay umaabot sa kanyang pandinig kahit hindi malinaw ang bawat salita. Ngunit sapat ang tono upang maunawaan ang kahulugan. Tatay, mahina niyang tanong, masama po ba ako? Agad siyang nilapitan ni Mateo at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi kailanman. Ang takot ng tao ay hindi sukatan ng pagkatao. Pero kung dahil sa akin kaya nasisira ang dagat? Napatingin si Mateo sa madilim na labas. Alam niyang hindi si Amihan ang sanhi, kundi ang paghihimagsik ng isang sinaunang nilalang sa kailaliman. Ngunit paano niya ipaliliwanag iyon sa mga taong ang alam lamang ay ang nakikita nila? Ang dagat ay may sarili nitong laban, sagot niya. At hindi mo responsibilidad ang takot ng iba. Ngunit kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. Isang malaking alon ang sumira sa ilang bahay malapit sa pampang. Walang bagyo, walang babala. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki ang sumigaw. Simula nang dumating ang batang iyan, hindi na tayo pinatahimik ng dagat. Ang sigaw na iyon ay naging apoy sa damdamin ng ilan. Sa hapon ding iyon, nagtipon ang ilang taga-baryo sa harap ng kubo ni Mateo. Hindi namin kayo naisaktan, sabi ng pinakamatandang lalaki sa grupo. Pero kung may dalang panganib ang bata, kailangan naming isipin ang kaligtasan ng lahat. Nakatayo si Mateo sa harap ng pintuan, hinaharangan ng daan patungo kay Amihan. Kung may problema ang dagat, hindi ang bata ang dapat sisihin, mariin niyang sagot. Ngunit bago pa lumala ang pagtatalo, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang tumahimik ang dagat. Ang mga alon ay tumigil. Ang hangin ay nawala. At sa harap ng lahat, dahan-dahang lumapit ang tubig sa pampang. Hindi bilang pananakot, kundi bilang isang mahinahong paglapit. Lumabas si Amihan mula sa kubo. Hindi siya umiiyak. Hindi siya natatakot. Lumakad siya papunta sa gitna ng mga tao at huminto sa may dalampasigan. Hindi ako ang kaaway ninyo, malinaw niyang sabi. Naririnig ko ang dagat. May isa sa kailaliman ng galit, hindi sa inyo, kundi sa pagpili ko. Nagkatinginan ng mga tao, hindi alam kung paniniwalaan ng bata. Kung nais ninyong patunayan na wala akong masamang dala, patuloy niya, hayaan ninyo akong kausapin siya. Delikado iyon, agad na sabi ni Mateo. Tumingin si Amihan sa kanya. Mas delikado kung hahayaan nating magpatuloy ang galit. Sa kanyang balikat,
Muling nagliwanag ang marka, hindi tulad ng dati na puno ng kapangyarihan, kundi puno ng paninindigan. Sa unang pagkakataon, hindi niya ginagamit ang kanyang lakas upang sumunod sa tawag ng dagat, kundi upang protektahan ang lupa. Lumakad siya papasok sa tubig hanggang baywang. Sa kailaliman, naramdaman ni Darion ang kanyang presensya. Hindi ako babalik bilang tagapagmana, tahimik ngunit malinaw na sabi ni Amihan. Ngunit hindi ko rin hahayaang sirain mo ang mga taong wala namang kasalanan. Ang tubig sa paligid niya ay nagsimulang umikot, ngunit hindi marahas. Sa pampang, nanonood ang mga tao, takot, naguguluhan, ngunit hindi naganap na galit. Sa unang pagkakataon, nakita nila hindi ang kakaibang bata, kundi isang batang handang humarap sa panganib para sa kanila. Sa ilalim ng dagat, nagdilim ang anyo ni Darion. At unti-unting umangat ang isang napakalaking alon sa di kalayuan, mas malaki kaysa sa nauna. Hindi na ito simpleng babala. Ito ay hamon. At sa gitna ng tubig, nakatayo si Amihan. Isang batang pinili ang lupa, ngunit hindi tumalikod sa dagat. Ang susunod na sandali ang magtatakda kung siya'y tatanggapin ng dalawang mundo o tuluyang maiiwan sa pagitan ng dalawa. Ang napakalaking alon sa di kalayuan ay patuloy na tumataas. Hindi ito tulad ng karaniwang alon na humahampas at nawawala. Ito'y tila pader na unti-unting binubuo ng galit at sama ng loob ng kailaliman. Sa ilalim nito, naroon ang presensya ni Darion, malalim, mabigat, at hindi pa handang magpatawad. Sa pampang, nagkakagulo ang mga tao. May ilang umatras, may ilang lumuhod sa takot. Ngunit may ilan ding nanatiling nakatingin kay Amihan, hindi na may galit kundi may pag-asa. Anak, sigaw ni Mateo, ngunit hindi siya makalapit. Ang tubig sa paligid ni Amihan ay tila may sariling hangganan na hindi nagpapahintulot sa sino mang tumawid. Nakatayo si Amihan sa gitna ng alon, ang tubig ay hanggang dibdib na niya. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng hangin at ang marka sa kanyang balikat ay ganap na nagliliwanag, hindi sa kulay ng galit kundi sa kulay ng liwanag na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Darion, malinaw niyang tawag, kahit hindi siya sumisigaw. Naririnig kita. Sa kailaliman, gumalaw ang anino. Pinili mo ang lupa. Umalingaw-ngaw ang tinig sa ilalim ng tubig. Tinalikuran mo ang iyong mana. Hindi ko tinalikuran, sagot ni Amihan. Pinili ko lamang ang pag-ibig na nagpalaki sa akin. Lumakas ang alon. Ang kapangyarihan ay hindi nililikha para sa damdamin, sagot ng sinaunang tagapangalaga. Ito ay para sa kaayusan. At ano ang silbi ng kaayusan kung walang puso? Balik ni Amihan. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng alon ang bumagsak, ngunit hindi sa pampang. Sa halip, ito'y umikot sa paligid ni Amihan, tila sinusubok ang kanyang lakas. Napapikit siya. Hindi siya lumaban. Hindi siya umatake. Sa halip, inalala niya ang unang gabing kinalong siya ni Mateo. Ang mga araw na tinuruan siyang mangisda. Ang mga gabing magkatabi silang nakatingin sa buwan. Inalala niya ang kanyang ina. Ang sirenang nagbigay sa kanya ng buhay kapalit ng sariling lakas. At mula sa alaala ng pag-ibig na iyon, may bagong lakas na umusbong. Ang liwanag sa kanyang balikat ay kumalat, hindi bilang apoy, kundi bilang alon ng katahimikan. Unti-unting huminto ang pag-ikot ng tubig sa kanyang paligid. Sa kailaliman, naramdaman ni Darion ang kakaibang puwersang iyon. Hindi kapangyarihan ng paghahari, kundi kapangyarihan ng pagpili. Hindi ako magiging reyna, wika ni Amihan. Ngunit hindi rin ako magiging dahilan ng pagkawasak. Kung galit ka sa aking pagpili, sa akin mo ituon, huwag sa mga taong wala namang kinalaman. Ang napakalaking alon ay umabot sa sukdulan nito. Sa pampang, napapikit ang mga tao, handa sa pagdating ng delubyo. Ngunit hindi bumagsak ang alon.
Sa halip, ito'y unti-unting bumaba, tila pinawi ng isang mas malalim na utos. Sa gitna ng dagat, lumitaw ang reyna ng kailaliman. Hindi siya nagngangalit, hindi siya nagutos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amihan. Sapat na, wika niya kay Darion. Ang lakas na tinanggihan niya ay hindi na maaaring pilitin. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbago. Siya'y magiging kahinaan ng ating kaharian, sagot ni Darion mula sa anino. Hindi, mariing sagot ng reyna. Siya ang magiging paalala na ang dagat ay hindi lamang puwersa, kundi buhay. Unti-unting naglaho ang anino ni Darion sa kailaliman. Hindi ito ganap na pagsuko, ngunit isang pag-urong. Ang dagat ay tuluyang kumalma. Ang pader ng alon ay naging banayad na pagdampi sa pampang. Sa gitna ng tubig, napaluhod si Amihan sa pagod. Agad siyang sinalubong ni Mateo nang bumalik ang normal na galaw ng alon. Mahigpit niya itong niyakap. Tatay, mahina niyang sabi, hindi ko na naririnig ang galit. Hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat. Ang marka roon ay hindi na kumikislap tulad ng dati. Nananatili ito, ngunit tila mas payapa. Hindi na sa gisag ng mana, kundi sa gisag ng pangako. Lumapit ang reyna sa hangganan ng tubig. Anak ng dalawang mundo, wika niya, tinanggihan mo ang trono, ngunit pinili mong akuin ang responsibilidad. Mula ngayon, hindi ka na tagapagmana ng kaharian, kundi tagapamagitan. Ano ang ibig sabihin noon? Tanong ni Mateo. Ibig sabihin, sagot ng reyna, kapag may alitan sa pagitan ng dagat at lupa, siya ang tatawagin, hindi bilang reyna, kundi bilang tulay. Tumingin si Amihan sa malawak na karagatan. Hindi ko kailangang maging reyna, tahimik niyang sabi. Sapat nang maging tulay. Sa unang pagkakataon, yumuko ang reyna ng kailaliman, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagkilala. At dahil sa iyong pagpili, dagdag nito, hindi na kukunin ng dagat ang anumang hindi nito dapat angkinin. Unti-unti itong lumubog sa kailaliman. Sa pampang, ang mga tao ay tahimik na nakatingin. Wala nang bulong-bulungan. Wala nang takot sa kanilang mga mata, kundi paghanga at pag-unawa. Lumapit ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Hindi ka sumpa, sabi niya kay Amihan. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ngumiti si Amihan, pagod, ngunit payapa. Sa mga sumunod na araw, muling naging masagana ang dagat. Hindi na ito nagpakita ng kakaibang galit. At sa tuwing may bagyong nagbabantang lumapit, tila may banayad na puwersang gumagabay upang hindi ito maging mapaminsala. Lumaki si Amihan na hindi reyna ng kailaliman, kundi bantay ng balanse. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, magkatabi silang nakaupo ni Mateo sa dalampasigan, ang ama at ang anak na isinilang sa pag-ibig ng dagat at lupa. Hindi niya kailanman naging ganap na tao. Hindi rin siya naging ganap na sirena. Ngunit sa pagitan ng dalawang mundong iyon, natagpuan niya ang kanyang kabuuan. At sa puso ng dagat, may isang lihim na alamat na patuloy na ibinubulong ng mga alon. Na minsan, may isang batang pumili hindi ng kapangyarihan kundi ng pag-ibig. Wakas.